Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian na nakapalibot sa mga kasundaluhan ng lahing ng mga elf, ay agad-agad na nagsikilos. At sila ay tumakbo sa magkakaibang direksyon. At ganun din sila General Brian at General Kai. Sa mga oras na ito, hindi alam ng mga kasundaluhan ng lahing elf ang gagawin. At sa isang iglap, ang labanan ay nagpatuloy ulit. Ngunit ang mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf ay sumisigaw dahil sa sakit na kanilang natamo na mga sugat sa labanan. At samantala, si General Pat at General Miles ay nakikipaglaban pa rin sa ibang mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf sa taas ng pader. At ang mga archer nasa dulo ng pader ay tumakbo at gumamit ulit ng kanilang mga arrow. At ang isa ay nagsalita at sinabi, "Dol, iyan nyo patamaan na natin sila ng ating mga arrow." Sigaw ng isang sundalo na namumuno sa mga archery ng lahing elf. Nang marinig ito ng mga archer, sila ay tumugon at sinabi, "Hindi natin maaari gawin iyon. Ang ating mga kasamahan ay madadami pag tayo ay nagpakawalan ng mga arrow." Sabi ng isang archery. Nang marinig ito ng isang archery na nagutos, siya ay nagsalita at sinabi, "Kung hindi natin gagawin ito, tayong lahat ay mamamatay sa dalawang nilalang na iyan." Sila ay nagtataglay ng lakas at napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Tignan nyo, ang ating mga kasamahan ay kanilang nasusugatan at napapaslang. Kaya magmadali kayo. Pakawalan nyo na ang mga arrow nyo. Sigaw ng isang archer. Nang marinig ito ng mga archery na nasa dulo ng pader, agad-agad nilang pinakawalan ang kanilang mga arrow mula sa kanilang mga bow. At ang mga arrow ay tila ba naging isang parang buhos ng ulan sa mga oras na ito. At ang mga arrow ay agad-agad na bumagsak. At sila General Miles at General Pat sa mga oras na ito ay mahigting na nakikipaglaban. At si General Miles ay walang oras upang makaiwas. Ngunit si General Pat ay napatingin sa kalangitan. At ito ay sumigaw at sinabi, "General Miles, mag-iingat ka. Gumawa tayo ng protection shield." Sigaw ni General Pat. At agad-agad itong naghimok ng kanyang spiritual na lakas. At nakabuo ito ng protection shield. Ngunit si General Miles ay hindi narinig ang sigaw ni General Pat. At patuloy pa rin ito sa pakikipaglaban. At maya-maya, tuluyan ng tumama ang mga arrow kay General Miles at sa ibang kasundaluhan ng lahing elf. Ang ilang arrow ay tumama sa katawan ni General Miles. At laking gulat nito sa mga oras na ito. At si General Pat ay napasigaw at sinabi, "General Miles." Sigaw ng malakas ni General Pat. At ito ay agad-agad na tumakbo, ngunit naharangan siya ng mga kasundaluhan na mga archery na gumagamit ngayon ng mga espada. At si General Pat ay nakipaglaban muli, habang ang mga luha nito sa mga mata niya ay mabilis na tumutulo. Habang siya ay sumisigaw, "General Miles, tumayo ka dyan." Sigaw ni General Pat. At si General Miles kahit na nakasuot ng baluti, ang mga arrow ay tumagos pa rin sa baluti na kanyang suot-suot. At nagtamo ng mga malalang sugat sa katawan si General Miles. Ang dugo ay umaagos. Si General Miles ay nagpipilit tumayo. At siya ay tuluyan nakatayo. Ngunit siya ay agad-agad na napaluhod. At ang mga archer na kalaban ni General Miles ay nakakuha ng pagkakataon upang atakihin si General Miles sa mga oras na ito. Si General Miles ay sumusuka na ng dugo dahil sa kanyang natamo na mga malalang sugat mula sa mga arrow.
At si General Miles ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi, General Pat, masaya ako na lumaki ako na kasama kayo nila General Brian at General Kai. Lalo ka na, ikaw ang naging parang totoo kong kapatid. Tuldok, lalaban ako hanggang kamatayan. Kaya wag mo na ako alalahanin pa. Patayin natin ng magkasama ang mga basurang mga nilalang na ito. Sabi ni General Miles sa mahinang tono. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay agad-agad na kumilos at ang katawan ni General Miles ay agad-agad nilang pinagsasaksak ng kanilang mga espada. Ang dugo ay umaagos sa mga sugat ni General Miles. At nakikita ni General Pat ang ginagawa ng mga kasundaluhan ng lahing elf kay General Miles. At si General Miles ay sumisigaw sa sakit habang siya ay pinagsasaksak ng mga espada. At si General Pat ay labis ang pag-iyak sa mga oras na ito. At ito ay sumigaw, mamatay kayong lahat, sabi ni General Pat, at winasiwas niya ang kanyang espada at tumakbo patungo kay General Miles. At ang isang sundalo ng lahing elf, ang espada nito ay agad-agad niyang hiniwa sa leeg si General Miles. Sa paghiwa ng espada nito, ang ulo ni General Miles ay tumalsik, at tuluyan nang nawalan ng buhay si General Miles. At si General Pat sa mga oras na ito, siya ay nagpatuloy sa pagsigaw. At ang naghiwa sa leeg ni General Miles ay agad-agad niyang sinaksak sa puso ng kanyang espada. At si General Pat ay nagwala na parang isang baliw sa mga oras na ito. Ito ay sumigaw ng sumigaw. Mamatay kayong lahat, habang ito ay umiiyak. At nagpatuloy sa pagkilos si General Pat at pinagpapaslang nito ang mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf. At ang mga archer nasa dulo nakikita ang nangyayari. At ang isa ay nagsalita at sinabi, patamaan agad natin siya ng ating mga arrow, sigaw ng isang archery. At agad-agad nilang nilabas ang mga arrow nila at nilagay sa kanilang mga bow. At nakikita ni General Pat ang ginagawa ng mga archer na nasa dulo. At si General Pat ay nagsalita at sinabi sa pasigaw na tono, kayong lahat ay mamamatay dito. Ang kanyang espada na hawak-hawak ay kanyang binato ng malakas patungo sa mga archery na nasa dulo ng pader. At sa bilis at lakas ng pagbato, ang espada ay agad-agad na tumungo sa mga archery. Walang oras para umiwas ang mga archery ng lahi ng mga elf. At sa isang iglap, 3 archery agad ang tinamaan ng espada ni General Pat. Ang mga leeg nito ay tinamaan at ang mga ulo ng 3 archery ay nahiwalay sa kanilang katawan. Laking takot ng ibang mga archery, at agad-agad itong mga nagsitakbo sa hagdang bato pababa ng pader. At ang isang archery na nag-uutos ay naiwan. At si General Pat ay labis na nakatingin sa isang archery. At ito ay tumakbo ng mabilis na para bang isang hangin at sinabi, mga diwag, papatayin ko kayong lahat, sigaw ni General Pat. At ang isang archery na naiwan ay agad-agad na pinatamaan ng arrow si General Pat. At si General Pat habang tumatakbo, ang arrow ay tumama sa balikat nito. At si General Pat ay biglang napatigil sa pagtakbo. At agad-agad niyang hinugot ang arrow mula sa kanyang balikat at ito ay kanyang hawak-hawak. At ito ay muling sumigaw. Mamatay ka, sigaw ni General Pat. At nagpatuloy sa pagtakbo ng mabilis si General Pat. At ang isang archery na ito ay agad-agad ulit naglagay ng arrow sa kanyang bow. At nang papakawalan niya na ang arrow, si General Pat ay mabilis na nakarating sa kanyang harapan. At ang arrow na kaninang tumama kay General Pat na hawak-hawak niya na ngayon. Ito ay tinusok ni General Pat sa mukha ng isang archer. At sa pagtusok nito, agad-agad na sumirit ang dugo nito at hindi na kontento si General Pat. Pinagsasaksak niya ang dulo ng arrow ang muka ng isang archer mula sa lahi ng mga elf. Hanggang mawasak ang muka nito at ang archer na ito ay tuluyan ng nawalan ng buhay. Ang buong katawan ni General Pat ay punong-puno ng mga dugo. Dahil sa dugo ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf. At dahil sa kanyang sugat na mga natamo. Nang makita ni General Pat na wala na ang mga kalaban mula sa lahi ng mga elf. Agad-agad itong tumingin sa isang figure na wala ng ulo. At ito ay dahan-dahan naglakad patungo kay General Miles. Ang luha ni General Pat ay kusa ng tumutulo. Ang mga mata ni General Pat ay sobrang namumula. Habang naglalakad dahan-dahan si General Pat, ito ay sumisigaw at sinabi, General Miles, patawad. Patawad General Miles. Wala akong nagawa, para ikaw ay mabuhay. Patawarin mo ako. Patawad.
Sigaw ni General Pat ng paulit-ulit habang ito ay naglalakad at tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. At nang makarating na si General Pat sa katawan ni General Miles, ito ay napaluhod. Habang si General Pat ay labis ang pag-iyak habang sumisigaw. General Miles, patawarin mo ako. General Miles. Paulit-ulit na sigaw ni General Pat habang hawak-hawak niya ang katawan ni General Miles na wala ng ulo. At si General Pat ay dahan-dahan nilapag ang katawan ni General Miles. At ang ulo nito ay kanyang kinuha. At si General Pat ang ulo ni General Miles ay nilagay nito sa taas ng dibdib ni General Miles. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!